Hello mga kaulam, eto na bumili ako dahil Huwebes kahapon ay nag-order na lamang ako ng chicken biryani. Ang liit naman talaga ng manok na nila. Tapos naghiwa ako ng yung itlog na maalat na hindi ko naman nakain mga kaulam dahil iba na ang lasa niya. Bukod sa walang kaalat-alat, nag-iba na yung lasa, parang hindi na maganda. So nag-order ako ng 3 chicken biryani dahil ang panganay ko ay nasa school pa at doon na daw siya kakain ng biryani din. So kaming 3 ang bunso, ako at saka si Ibrahim, naka-chicken biryani kami. Sabi ni Ibrahim, ganito na lamang daw ang gagawin ko pag Thursday para hindi na daw ako magluluto ng alas 4 ng madaling araw. Tuwing Thursday daw, mag-order na lamang sa labas ng pagkain. Pero minsan mga kaulam, kahit na pabor yun sa akin dahil hindi ako gigising ng maaga, hindi ako maaabala, pero yung namimiss ko naman yung mga gulay, namimiss ko naman yung pagkain talagang dati kong kinakain. Ang asawa ko din naman, namimiss daw niya ang bulang lang. Kaso nga, itong mga nakaraang araw, ayaw niya akong pagisingin ng 4 o'clock. Dahil una, sobrang pagod naman talaga. Pangalawa, hindi din daw siya nakakatulog pag ako'y kiot ng kiot sa kusina. Tapos, lalo na pag naaamoy niya ang niluluto ko, parang hindi na rin siya nakakatulog from 4 o'clock. So sabi niya, pare-parehas na lang tayong matulog. Umorder na lang tayo sa tanghali. So iyang pagkain na iyan, mga kaulam, ay may malapit na Indian restaurant dito sa trabaho ko. Dito ko iyan ino-order bago mag-uwian. Kaya pagdating ko sa bahay, mainit pa siya. Pero ngayong weekend talagang ako'y magluluto ng bulanglang. Maghahanap talaga ako ng maligat na kalabasa. Diyos ko po, Rode. Talaga namang miss na miss ko na yung maligat na kalabasa na medyo natutunaw na pag yung niluluto mo. Tapos sariwang okra, sariwang sitaw. Lagyan mo pa ng kung ano-ano pang gulay. Tapos kanina on the way kami papunta sa school na parang nami-miss ko baga ang inihaw na isda. Parang gusto kong mag-ihaw ng isda sa weekend. Paano naman ako mag-iihaw? Bawal naman kami mag-ihaw sa bahay. Ang mangyayari na naman ito, ibabalot sa foil, tapos doon lulutuin sa gasol. Namimiss ko yung inihaw sa Pilipinas, yung sa uling talaga. Yung, kunyari, yung bangos, iihawin mo sa uling. O kaya tilapia, iihawin mo sa uling. Yun ang masarap yung aasinan mo laang, tapos gagawa ka ng masarap na sausawan na may kamatis. Skuporo, agang-aga. Dahil nga na-miss kong kumain ng bonggang-bongga, kaya siguro simula pagising ko kanina, puro pagkain na yung iniisip ko. Ayan lang yung simula nung nagkalagnat ako, yan yung unang kain na na ganadong-ganado ako kahapon. Pero medyo may parang doon sa yogurt, may kasamang sili, may nanguya akong sili, napakaanghang. Sabi ng asawa ko, magaling ka na dahil nakakalasa ka na ng anghang. Magaling naman na talaga ako. Ang problema ko lamang, itong kagabi, hindi ko maintindihan bakit lumabas yung maraming sipon, tapos yung parang magdamag akong Makati ang lalamunan, ubo ako ng ubo. Pero sa lagnat wala nang lagnat talaga. Tapos yung sakit, yung pananakit ng katawan wala na rin. Ang talagang main na lang yung lalamunan na sakit, medyo wala nang kakaunti na, talagang iisang kembot na tapos na rin. Ang matindi lang ngayon ay itong ubo at sipon na mamamanage naman ito dahil ako nainom ng cloves na binabad. Ang cloves na binabad, mga kaulam, ay magaling daw yan sa ubo talaga. Tapos sabi ng asawa ko, huwag kang malungkot na ikaw ay may sipon at ubo. Ibig sabihin yan, kailangan yan ng plema lumabas. Dahil pag wala kang ubo at sipon, hindi mo yan mapapalabas. Lalo kang mahihirapan. Ay, sige, makinig tayo sa doktoran. Tapos yan, yung pinaka-chips, yung pinaka-fish chips, ayaw ni Ibrahim kumain. Yan ang gustong-gusto kong dinudurog sa biryani. At Indian biryani lamang ang may ganyan. So sabi ng asawa ko, ayaw ko niyan, iyon na lamang. Ako'y tuwan-tuwa at yun naman ang gustong-gusto ko dahil malutong. Yun ang gustong-gusto kong ihalo sa biryani. Ang asawa ko, yung kanya, sinasabawan pa niya ng laban up. Ako naman ayaw. Okay na sa akin ang yogurt. Ang laban up masyado ng maasim. Ang laban up, mga kaulam, ay parang skimmed milk na maalat at maasim. Ay yan daw ay napakaganda sa katawan. Ako naman hindi masyadong maigi doon. Tama na sa akin ang yogurt. Asawa ko ay talaga namang kinuha pa yung aking manok at kulang daw dahil maliit nga ang manok. Sabi ng asawa ko, masarap talaga itong biryani nila, walang duda, pero ang problema lang daw niya, maliit ang manok. Sabi niya, pag nag-order daw ako sa susunod, mag-order pa daw ako ng extra chicken. Ay, Diyos ko po, Rode, talaga maraming bilin
Tinuro ko na lang sa kanya kung nasaan ang restaurant. Sabi ko, ikaw na lamang ang bumili kapag kagayon. Dahil at least may ipaliwanag mo sa kanila. Dahil ang hirap ipaliwanag sa telepono pag ako'y na-order. Sabi ko, sige, kuhanin mo na yung yung manok ko at kukuhanin ko naman yung sa yung buto-buto at yun na lamang ang ipagtatapos ko. Total, alam niyo mga kaulam, ang biryani, hindi naman yan dahil yung pinakakanin talaga may lasa. Yung pinakakanin may lasa, tapos yung dinurog ko pa na fish chips, may lasa pa rin. So, okay na ako doon, ipinalaman ko na sa kanya ang manok. Dahil nakakaawa naman, ganadong-ganadong kumain ang asawa ko. Ay nagmamadali yan dyan dahil susundo pa yan kay sa panganay ko. Ang layo ng university ng panganay ko. Dahil nasiraan niya tayong yung school bus. Kaya susunduin niya alam niya na sobrang traffic ang papunta doon. Kaya sabi niya bilisan natin ang kain dahil ihahatid niya pa ako sa aking estudyante. Tapos diretso siyang susundo sa aking anak. Ko po, pagbalik ang kwento ng traffic, sabi niya hindi daw niya maintindihan kung paano niya ipapaliwanag yung traffic na kanyang dinanas. Tawa ko ng tawa, sabi ko, ikaw, sobrang reklamador mo sa traffic. Ako, pag ako yung nalabas ng gabi, wala man akong nagrereklamo ako pero hindi ko sa kanya sinasabi. Alam ko naman na pag rush hour dito, ay nako po, talaga namang mag-enjoy ka na lang sa music sa sasakyan. Nagugutom tuloy ako ngayon, parang gusto kong kumain ng bulanglang. Tapos kanin na mainit, tapos inihaw na isda, kupuro, tapos yung inihaw na isda ay pipigaan mo ng kalamansi o kaya lemon, tapos may asin, kupaw.